Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 21, versikulo 34 hanggang 36. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo na mag-ingat daw tayo sa katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay. At nawa ay alisin ito sa ating pag-iisip. Bakit? Sapagkat baka abutan tayo ng araw. At ano ba ang araw na yun? At ito ay ang araw ng pagdating ng Anak ng Tao. At ang mga masasamang bagay na ito ay inihalin tulad ng ating Panginoon sa isang bitag, isang patibong, na maaari nating sabihin na magkukulong sa isang nilalang upang hindi siya makapaghanda sa pagdating ng araw ng Diyos. Kaya nga upang maging handa sa pagharap sa Anak ng Tao, kailangan nating kumawala sa bilangguan na ito. Bilangguan ng kasalanan. Kailangan nating suhetuhin at patayin ang tawag ng laman. Ang tawag ng laman patungo sa katakawan. Kailangan nating ibaba ang ating mga sarili at huwag malasing, hindi lamang sa alak, kung hindi malasing sa kapalaluan, kataasan at sariling kapangyarihan. At kailangan din nating makalaya sa pagkabalisa sa buhay, sa mga bagay na makamundo at makalupa, sapagkat ang mga ito ay maaaring maging mga huwad na Panginoon o Diyos-Diyosan. Kaya nga kailangan nating humingi ng tulong sa Diyos upang magkaroon ng lakas na makakawala. Ang katotohanan, winasak na ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, bukas na ang pintuan sa mga patibong na ito. Isa lamang ang kailangan nating gawin. Ihakbang ang ating mga paa palabas at maglakad sa daang itinuturo ng Panginoon, ang ibig sabihin, lumakad sa kalooban ng Diyos. Upang makaligtas daw tayo sa pagdating ng Anak ng Tao. Ang oras na iyon ay walang nakakaalam. Ang oras ng pagdating ng Anak ng Tao sa ating buhay ay maaring sa mga pangyayaring nakakagulantang pagkakasakit, pagkamatay ng mahal sa buhay, o mga likas na trahedya ng daigdig. O maaari rin naman na ang pagdating ng Anak ng Tao sa ating buhay ay ang oras ng ating kamatayan. At tayo ay inaanyayahan na pagnilayan ang bagay na ito, na ang lahat ay lilipas. Hindi tayo mamamalagi sa makalupang pag-iral, sapagkat tayo ay haharap sa isang hukuman at tayo ay dadalhin sa isang buhay na pangwalang hanggan. Buhay na pangwalang hanggan na dalawang uri. Pangwalang hanggang kapahamakan o pangwalang hanggang kaligtasan. Kailangan nating kumawala sa kasalanan ng katakawan, paglalasing at pagkabalisa sa buhay upang maihanda tayo sa isang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, kung saan naroon ang kaganapan ng pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.